Mapagpalang araw po. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ano po, nandito po tayo sa Paradise Site, Barangay 128, Sonten, District 1, Tondo, Balot, Tondo, Manila, upang magsagawa ng home Bible study, garden Bible study. Ito po sila, oh. Ayan, sila po yung kasama natin na kada linggo po, kada Sabado ng hapon, nagsasagawa po tayo ng garden Bible study sa pangunguna na Tatay Yogos at Nanay Clarita. Garan, ano po, pamilya po nila ito. Yan. Kung inyong mapapansin, open air. Mga halaman po dito, ano? Yan, oh. Sige, sisimulan po natin sa isang awit. Ay, oh, awit tayo, Tatay Yogos. Ano ba yung inawit natin? So, ayan. tawagin mo na mo, wala. Kay buti-buti mo, Baba. Panginoon. Mga Yan. pumasok. Hindi pumunta kay Lola Caro. Ay, kay Lola Caro. Yan sila. Kay Lola Ana, pumunta Yan, kay Lola awitin. Ana. Bago kami nagsisimula sa Bible study o Garden Bible study, kami muna po ay umahawit. Mabuting bagay na hinahawitan muna ang Panginoong Diyos bago tayo papalawot. Kay buti-buti mo, Panginoon. Okay? 1, 2, 3. Kay buti-buti mo, Panginoon, Sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kung magmahal. Iyong kaway sa walang hanggan. pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay nga'y kay walang katulad. Tunay nga'y ka di nagbabago. Mabuting Diyos amin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging Tapat kong magmahal, iyong kaway ay walang hanggan. pinupuri, Sinasamba kita, dakilang ang Diyos at Panginoon. tunay nga'y kay walang katulad. Tunay nga'y kay di nagbabago. Mabuting Diyos sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos sa amin nagmamahal. Purihin ka, Panginoon Diyos. Minsan pa, kami po ay lumalapit sa iyo upang samahan kami sa aming pag-aaral ng Ebanghelyo. Ikaw po ang magpatuto sa aming kalagitnahan, Panginoon Diyos. Na ikaw po ang magturo sa bawat isa sa amin sapagkat ang iyong Ebanghelyo ay napakahalaga sa aming buhay. Ito po ang aming kahilingan sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? O Tatay Yogos, ang ating ngayon titignan ay yung sinasabi ni San Pablo Gusto mo ba? na yung sulat ni Apostol Pablo. Tatandaan po natin si Pablo, siya po ay isang masasabi nating tahong kriminal. Mamamatay taho sa kanyang karakter bago po siya tinalaga ng ating Panginoong Yesus bilang kanyang apostol at mangangaral ng mabuting balita sa kanyang panahon. Kaya yan po ang gusto ko pong makita ninyo rito. Ano man ang kasalanan mo bilang tao, gaano man kabigat ang iyong kasalanan, handa ang Diyos na magpatawad. Kagaya na sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang testimony na siya ay makasalanan talaga. Makasalanan.
Hindi niya po tinatatwa ang kanyang kasalanan. Kaya sinabi niya, kinahabagan ako ng Panginoon Diyos. Kaya dyan po tayo sa sentro sa ating papaksahin na nakasulat sa Biblia. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Tandaan nyo po. Tandaan nyo po. Magandang hapon sa inyong lahat. Po. Ayan. Nandito po tayo sa barangay 128 Zone 10, District 1, Balot, Tondo, Manila. Sa may Paradise Site, sa may Marala. Ano po? Dito ka. Ay, mga ito. Dito ka na. Ayan, ano. Tingnan natin yung patutuho ni Apostol Pablo. Yung munang patutuho ni Pablo ang ating kukunin. At saka natin kukunin yung kanyang trabaho bago siya naging apostol. Doon natin simulan sa dulo. Ano po? Alam nyo sa mga pelikula, may nagsisimula sa dulo. Parang ganun po, ano? Sige, Tatay Ogos. 1 Timoteo chapter 1 verse 12. 12-13 po. 13. Oh, yun po. Walang dalawa. Opo. Ayan. Ito po yung testimony ni Pablo bago siya naging apostol. Para lang magkaroon kayo ng idea anong klaseng tao itong si Apostol Pablo. Na bago siya naging Apostol Pablo, kaya yatin pong tatalakayin. Kaya siya nga ating tinatalakay kasi kinahabagan siya ng Diyos sa kabila ng siya ay makasalanan. Sa kabila ng inusig niya si Jesus bago siya naging apostol. Pero, ayan, pakikinggan natin si Tatay Ogos naman po ang nagbabasa ng chapter and verse. No, kaya sinasabi ko po, kahit gaano ka kasama kaibigan, patatawarin ka ng Diyos. Amen? Ito po. Apo, chapter 1 verse 12 and 13. Babasahin po. Apo. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoon Jesucristo na nagbigay sa akin ng lakas dahil itinuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. Kahit na noong unay nilapastangan, inuusig at inalay ko siya. Sa kabilang nito'y nahabag sa akin ang Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa nung ako'y hindi pa sumampalataya. Amen. Yan po. Ang dahilan pala, hindi alam ang ginagawa ni Pablo. Kasi kung alam niya lang yung ginagawa niya, hindi niya po sana'y uusigin ng Panginoong Yesus eh. Kanya lang, hindi niya po alam, kaya inusig niya. Punta naman po tayo. Atin ang tinitignan ngayon ang kwento ni Pablo. Tignan po natin sa Gawa. Sa chapter 26. 13.
Gawa chapter 26. 12 hanggang pong 18. Yan, 12 hanggang 18. Gawa 26. Chapter 26 verse 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yan. Yan po ngayon ang babasahin natin. Ngayon dito sa babasahin ni Tatay Ogo, sa nakalagay dito, sinasalaysay ni Pablo kung paano siya sumampalataya. Ibig sabihin, nung araw pa, bago siya naging Apostol Pablo, siya hindi po mananampalataya. Hindi siya naniniwala kay Jesus. Kaya, ang ginawa niya, binigyan siya ng sulat, paintulot ng pinakapunong pare na usigin si Jesus. Dito po ang sinabi ni Jesus yan sa kanya. Bakit mo ko inuusig, Pablo? Sabi niya. Ayan. Hanggang John 18. Opo. Gawa Kapitulo 26. Opo. 12, 13. Nabasahin ko. Opo. Yan ang layunin ng papunta ko sa Damasco. Taglay ang kapangyarihan at paintulutan ng mga punong pare ng katanghalian tapat. Habang kami naglalakbay, nakita ko ng Haring Agripa ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa sa araw. Totoo, nakakasilaw ang liwanag sa paligid namin. Magkakasama kami lahat ay natumba sa lupa at narinig ko ang isang tinig nagsabi sa akin wikang Hebrew, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili na ginagawa mo niyan para mong sinisipa ang matulis na bagay. At tinatanong ko, sino po kayo, Panginoon? Ang kanyang sinabi, ako si Jesus na iyong inuusig. Tumayo ka, magpakita ka, magpakita ako sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpatuto tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga pinakita ko pa sa iyo. Liligtas kita mula sa mga kababayan mong Hudyo at ngayon din sa mga Hintil kung saan kita isinugo. Lumumulat mo ang kanila mga mata, ibabalik sila sa kaluwanagan mula sa kadiliman. Iligtas sila sa makapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos at pamagitan sa pananampalataya na sa akin. Sila'y patatawarin kanila mga kasalanan at bigyan lugar kasama mga taong ginagabadal na Diyos. Amen. Ito po nakahusap niya si Jesus, nasa langit si Jesus. Pansinin niyo po yan. Nasa kanan ng Diyos si Jesus, si Pablo nasa lupa. Pero silang dalawa lang po yung nag-uusap. Bagamat nung nangyari yung journey ni Pablo, marami silang magkakasama. Pero yung kasama niya, hindi nila naririnig yung tinig ng Panginoon. Si Pablo lang po ang nakapakinig sa kanya. Kaya
nakakasagot si Pablo sa kanya. Anong sabi ni Jesus? Pinaghuhusig mo ako. Sabi niya, Saulo, Saulo. O, tinawag niya Saulo. Yun po ang pangalan ni Pablo. Pero nung maging apostol na po siya, ang tawag na sa kanya, Apostol Pablo. Ngayon, yung unang ginawang pagpatay ni Pablo ay nakarecord sa Biblia. Dito pa rin sa Gawa Tatayogos, chapter 7. Ito yung tinatawag nilang first martyr in the Bible. O yung unang kasaysayan na pagpatay ni Pablo na nakatala sa kasulatan. Chapter 7 po. 7. Gawa chapter 7. Bibili ko na sipa mo. Dito lang po natin kukunin. Ano? Bagamat mahaba-haba ito, Balik mo. dito na lang natin kukunin sa verse 54. 55, 56, 57, 58, 59, 60. Yan. Yan po ang ating kukunin ngayon. Yung mapapansin po, nagte-take note po si Tatay Hugos. Maganda po yan. Nagte-take note siya, parang nasa eskwelahan siya. Ayan. Yung unang kasaysayan na pagpatay ni Pablo ng taho. Si Esteban na nakatala sa Biblia. Ayan. Tingnan po natin. Kaya sabi ko nga po, si Pablo masamang tao. Pero kinahabagan siya ng Diyos. Babasahin po. Apo. Nang ngit-ngit sa matining galit kay Esteban, ang buong katastaasan kapulungan sa mga Hudyo nang marinig ang mga ito. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo at tumingala sa langit at nakita niya ang kawalatian ng Diyos at si Jesus ay nakatayo sa kanan ng Diyos. Kaya sinabi niya, tignan niyo, nakikita ko bukas ang kalangitan at ang anak ng tao nakatayo sa kanan ng Diyos. Tinakpan kanilang mga tenga at nagsisigawan. Pagkatapos sabay-sabay nilang sinugod si Esteban at kinaladkad siya palabas sa lungsod upang batuhin. Lagay sa mga saksi ang kanilang mga balabal sa paanan ng isang binatang nangangalang Saulo. At habang binabato nila si Esteban, nanalangin siya na ganito, Panginoon Hesus, tanggapin mo ako sa aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo po silang panagutin sa kasalanan nito. At nagsabi nito, siya ay namatay. Ayan. Maliwanag, ano po? Yan po ang unang kasaysayan ng pagpatay ni Esteban. Ang pangalan ng kanyang pinapatay, walang iba, kundi si Esteban. Ang pangalan po niya, Saulo. Kaya yung Saulong kausap ni Jesus sa kanyang journey sa Damasco, ay walang iba, si Pablo po yun. Doon po nagkaroon ng pagtatalaga sa kanya bilang lingkod ng Panginoong Yesus. Kaya sinabi niya, doon tayo nagsimula kanina. O, balikan natin yung Tatay Ogos. Basahin mo yung nauna natin binasa kanina. Unang Timoteo 1:12-13. Yan. Anong sabi ni Pablo? So nakita ninyo yung senaryo kung paano inusig ni Pablo si Jesus. Actually, ang inuusig ni Pablo noon, yung mga alagad ni Jesus.
Pero ang tama kay Jesus yun. Ano po? Time. Doon po sa unang Timoteo 1:12-13. Nakita nyo na. Opo. Sige. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoon Jesucristo na nagbibigay sa akin ng lakas dahil tinuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. Kahit na noong una ninapastangan, inuusig at nilalait ko siya. Sa kabilang nito'y nahabag sa akin ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa nung ako hindi pa sumampalataya. Ayun. Kaya pala ginawa ni Pablo ang pagpatay noon kay Esteban at sa kanyang mga ibang alagad ni Jesus sa kawalan niyang pananampalataya kay Jesus. Yun pala. Kaya pinagtapat ni Apostol Pablo nung si Apostol na hindi alam ang kanyang ginagawa sa kawalan ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Okay. Nang siya sumampalataya na sa Panginoong Yesus, ano nang nangyari? Ayan, diyan na po siya nagpatotoo si Apostol Pablo tungkol kay Jesus. Kaya Tatay Ogos, balikan muli yung unang Timoteo chapter 1. Ang babasahin mo naman ngayon ay yung 14 at 15. Ito na. At sinasabi ni Pablo. Ayan. Hanggang 16. Ano ba yung Timoteo 1? Unang Timoteo po ang babasahin nyo ngayon. Chapter 1, verse 14, 15, 16. Hanggang 17. Ayan, hanggang 17 po. 14, 15, 16, 17. Ito na po yung conversion ni Pablo. Iba na ang dating niya ngayon. Ayan. Ano po? Iba na siya. Kasi tinalaga na siya ng ating Panginoong Yesus sa dahan ng Damasco. Okay? Yung dating masama ay kinahabagan na siya ng Diyos. Amen. Ayan. Hanggang 17. Opo. Pinasagana sa akin ang kagandahan loob ng ating Panginoon at pinakaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na natatakwan sa ating pag-iisa kay Kristo Jesus. Totoo ang pahayag na ito ay dapat paniwalaan lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa salibutan upang iligtas sa mga makasalanan at ako ang pinakasama sa kanila, ngunit ako'y pinakasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus na sa pamagitan ko ang kanyang lubos na pagtataga at upang ito'y maging halimbawa sa mga sumampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggang. Purihin natin at walatin ang magpakailaman ang isang Diyos, haring na walang hanggang, walang kamatayan, di naman nakikita. Amen. Ayan, napakaliwanag na po, ano? After na ma-convert na si Pablo, anong sabi niya? Pinasagana. Ayan. Ayan. Na sinabi niya, pinasagana sa akin ang kagandahan loob ng ating Panginoon. Yan, nagsimula na po siyang mangaral at kanyang pinangangaral ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus.
Pansinin niyo yung salita niya. Tatay Ogos, balikan mo yung 15, verse 15. Ano sinabi ni Pablo doon? Yung verse 15 lang po. Verse 15. Oh, 15. Totoo, ang payag na ito ay dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas sa mga makasalanan. At ako'y pinakasama sa kanila. Amen. Ayun. Kaya sabi niya, magbuhat noon, totoo ito. Sabi niya, dapat paniwalaan ng lahat. Oo. Oh. Dati po siyang mamamatay tao, pinapatay niya yung alagad ni Jesus. Pero nang makausap niya si Jesus, iba na ang dating ni Pablo. Oh. Anong sabi niya? Totoo ang lahat ng ito at dapat paniwalahan. Ang alin? Yung kanyang pahayag. Oh. Iba na, no? Yung kanyang pahayag, dapat pala natin paniwalahan. Alam niyo po tayong mga Pilipino, tayo po ay nabibilang sa lahi ng kahentilan. Hentil, hindi Udyo. At si Pablo po ang apostol ng mga hentil ayon sa Biblia. Liwanag po ba yan? Kaya kailangan yung sinulat ni Pablo, yan po ang paniwalahan nating mga Pilipino. Anong sabi ni Pablo? Totoo ito. Oh, ang pahayag na ito. Oh, anong pahayag niya? Naparito si Jesus sa mundo natin upang iligtas ang mga taong masasama. At ako ang pinakamasama sa lahat ng yan, sabi niya. Lahat naman po tayong tao, kaibigan. Masama po tayo. Kaya po tayo nagkasala. Pero sabi ni Pablo, makasalanan tayo, pero si Pablo ang sabi niya ay matindi kanyang patutuo at ako ang pinakamasama. Ako ang pinakamasama. Kasi nga po, inahamin niya kanyang kasalanan na siya ay pumapatay ng tao. At hindi basta-basta pinapatay niya, kundi mga halagad ni Jesucristo. Noong panahon na siya ay wala pang pananampalataya kay Jesus. Pero nang sumampalataya sa kay Jesus, yan na po, nagsimula na po ang kanyang journey, ang kanyang pangangaral, na sinasabi niya, totoo ito. Kaya bilang Pilipino, kaibigan, ano ang dapat nating gawin? Paniwalahan niyo po ang sulat ni Pablo. Kapag pinaniwalaan natin si Pablo, pinaniwalaan natin ang Yesus, at pinaniwalaan natin si Yesus, pinaniwalaan din natin ang Diyos. Tingnan niyo po ang testimony naman ni Yesus. Tatay Ogos, 1:12, 49:50. Tingnan natin ang sinabi ni Panginoong Jesucristo. 1:12, 49:50. yan nga. Opo. Ayan, ano? Para alam lang natin kung kanino galing ang aral ni Jesus Christ. At alamin natin kanino naman galing ang aral ni Apostol Pablo. Ayan. Basahin po. Opo. Sapagkat hindi ako nagsalita ng mula sa sarili ko lamang. Ang Ama nagsugo sa akin nang siyang nag-utos kung ano ang aking
sasabihin at ipahayag. At alam ko ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggang. Kaya ang pinasasabi sama ang siya kong ipinahayag. Ayan, maliwanag po sabi ng ating Panginoong Yesus, naparito ako upang sabihin ang pinasasabi ng aking Ama. So maliwanag ang salita ng Panginoong Yesus pala galing sa Diyos Ama. Ngayon, si Pablo naman. Balikan natin si Pablo. Tatay Ogos, Galacia. Chapter 1, verse 11. Yun lang po. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ayan. Panguli na lang po yan. Tsaga-tsaga lang po, ano, kung medyo mahaba. Sabi ko nga po, nag-aaral naman tayo. Ang Bible study po, parang eskwelahan din yan. Meron teacher na nagtuturo at ang mga estudyante nakikinig. Ano po, kung nasubukan nyo na mag-aral, kumisan ang teacher sumusobra sa oras. Nandun na yung kapalit niya pero ayaw pa niya lumabas kasi kumisan po talagang ganyan. Ano, gusto man natin limitaan ng oras pero napakasarap tawag dito. Bulayin ang kanyang salita. Bulay-bulay. Ano po, yan. Panguli na lang po ito, ano? At tayo ipapasok na isang panalangin. Pero medyo mababa lang, tsaga-tsaga lang. Ika nga, pag may tsaga, may nilaga. Ano po, yan. Galacia, tayo boss. Ayan. Galacia chapter 1 verse 11 hanggang 20. Ito kayo, magbasahin. Opo, sige. Pwede ito? Sige, kay po. Kahit anong gusto niyong basahin sa dalawa na yan. Maliwan. Sige po, kahit ang Bibliang yan ang gagamitin nyo. Wala naman po problema sa akin eh. 6:30 ka na umuwi. Hindi mo na siya masyado Tatay Ogos. 6:30 ka na. Alin. Babasahin. Opo. Mga kapatid, nais kong malaman nyo ang magandang balita ipinangaral ko, hindi katsa ng tao. Hindi ko ito tinatanggap mula sa tao at hindi rin tinuturo sa akin ang sino man tao. Si Jesus Kristo mismo ang nagayag nito sa akin. Hindi kaila sa inyo kung paano akong mamuhay nung bilang kaanib ng reliyon ng mga Hudyo. Walang awa kong inuusig ang iglesia ng Diyos at sinikap ko na ito'y wawasahin. Sa reliyon ng mga Hudyo, nahigitan ko ang maraming kasing edad ko na ako'y lubhang masungit na kaugalian ng aming mga ninuno. Ngunit dahil sa kagandahan loob ng Diyos, pinili niya ako bago pa ako pinanganak
na at tinawag upang maglingkod sa kanya nang minabuti niyang hihayag sa akin ang kanyang anak upang panangaral ko siya sa mga hintil. Hindi ako sumasangguni sa sinuman tao. Hindi rin ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na nauna sa akin. Sa halip, nagpunta ako sa Arabia at pagkatapos ay bumalik ako sa Damasco. Pagkaraan ng 3 taon, papunta ako sa Jerusalem upang makipag-usap kay Pablo at 12 araw kaming magkasama. Wala akong nakitang iba pang apostol maliban si Santiago at kapatid ng Panginoon. Totoo lahat ang sinusulat ko sa inyo. Alam ang Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Amen. Ayan, nakita niyo po. Sabi ni Pablo, hindi ako nagsisinungaling. Si Pablo po, hindi po si Pedro ang nakalagay diyan si Pablo. Kung inyong napasin, baka inyong napagit ni Tatay Hugos, yung Pedro, ginawa niyang Pablo. Okay, correction lang po yun. Diyan po natin makikita na siya ay nangangaral sa mga hentil. At yung kanyang pangangaral ay wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Maliwanag po Walang labis, walang kulang. Hindi po kayo niloloko. Hindi namin kayo niloloko ni Tatay Hugos. Yung binabasa niya, ito pong Biblia niya. Tignan ko yung Biblia mo, Tatay Hugos. Ito po. Magandang balita, Biblia. Biblia sa bawat Pilipino. Yan, ang kanyang ginagamit yung makapal. So, napakaliwanag ng turo at aral ng Biblia, po. Dito natin makikita, gaano man po tayo kasama, anda po ang Diyos na magpatawad. Gaya ni Pablo, na isang mamamatay tao, pero pinatawad siya ng Diyos. At ginawa pang apostol. At kanyang mangangaral sa kanyang panahon. Kaya yung sulat nila sa Biblia, dapat paniwalahan po natin. Bakit? Sabi ni Pablo, ang sulat ko, ang salita ko, ang aral ko, galing kay Jesus, hindi galing sa tao. Ang sabi ni Jesus, ang aral ko, galing sa aking Ama sa langit. So, ibig sabihin, pag pinaniwalaan mo si Pablo, pinaniwalaan mo si Jesus, at pinaniwalaan mo ang Diyos. Kaya pag namatay ka, kaibigan, yung langit, doon ka pupunta pagdating ng araw. Uling-uli na lang. Tatay Hugos, uling-uli na lang. 1:14:6. Yan. Pang-closing po natin yan. Anong sabi ni Jesus? Basahin nyo po dun sa 1:14:1. Pagkatapos tsaka na lang po kayo pupunta sa verse 6. Yan. Panghuli po yan. Napakasarap talaga namnamin ang salita ng Panginoon. Ano po? Purihin ng Diyos. Kayong mga nanonood ng video ito, isa lang ang aking kahilingan. I-like nyo nang i-like. Ano pa? Mag-share kayo ng mag-share. Ano pa? Kayong mga nasisiran, mag-share po kayo. Walang labis, walang kulang, wala pong dagdag ito. Kung ano po yung Biblia ginagamit ni Tatay Hugos, magandang balita Biblia, Biblia ng mga Pilipino. Kung meron po kayong ganong Biblia, sundin ninyo. O, nakita mo na, Tatay Hugos? 1:14:1. Pagkatapos punta po kayo sa 6. Bago tayo kakanta. Medyo
Pasisya ng konti. Konti lang. Ano po? Babasahin po. Ano? Huwag mabagabag ang iyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya din kayo sa akin. Yun lang po. Oh, 6. Punta ka sa 6. Tatay Ogos. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Amen. O yan. Kaibigan, kung di nyo pa sinusuko ang buhay nyo kay Jesus, panahon na po ng pagsuko ninyo. Alam nyo, mas maganda po yung mamatay ka na kay Jesus ka. Kesa naman mamatay ka, wala kang Jesus sa katawan. Bakit? Hindi ka makakapunta sa langit kung wala kang Jesus. Yung huling talatang binasa ni Tatay Ogos. Oh, di ba? I am the way, the truth, and the life. Sabi ni Jesus, no one can come unto my Father except through me. English po yon. Spoken in dollar. Salamat po, Panginoon Diyos, sa liwanag at turo ng iyong kasulatan. Na tinuruan mo kami sa kabila ng kami po ay mga masasamang tao. Handa mo kaming patawarin. Ano man ang grado ng aming kasalanan. Si Pablo nga, mamamatay tao. Yung lingkod mo, pinapatay niya. Pero pinatawad mo siya. Kami pa kaya na hindi naman kami mamamatay tao. Panginoon, sa iyo po ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian. Sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay? Kakanta tayo. Bago tayo lubusan mag-closing ceremony, closing prayer. Awit muna tayo. Diyos ay pag-ibig. Ito po, may kopya kami. Kodi ko. Ugali na po namin na nagsisimula kami sa hawit, natatapos kami sa hawit. Diyos ay pag-ibig. Pag-ibig siyang pumukaw sa ating puso, kaluluwa ang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang bulod natin, di mapapawi kailan pa man sa puso't diwa. Tayo isa lamang kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumako sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat Diyos pag-ibig, mahala sa ibang at kung tayo ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal.
Diyos ay pag-ibig. Salamat, Panginoon Diyos. Binless mo po ang bawat isa sa amin. Pinakain mo kami ng pagkain spiritual food. Salamat po. Bigyan mo po sila ng maibing at payapang tulog mamayang gabi ang pamilya ni Tatay Hugos. Ingatan mo po itong lugar nila, hilayo sa anumang kaguluhan. At gisingin sila sa umaga, taglay ang panibagong buhay at lakas, nagmumula sa iyo. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos. Sa iyo po ang walang hanggang kapurihan at kalwalatian, sa ngalan ng ating Panginoong Yesukristo. Amen and amen. God is good. All the time. God is good. Okay? malayo pa kayo pag-hapon, nandito kayo. Ito, may pamerienda pa oh. Kita nyo po. Pagkatapos ng Bible study, nagpapamerienda si Nanay Clarita para yung mga hapon niya nakakapagmerienda. Ang kagandahan po sa kanila, pati po kasali sa Bible study. Bakit po? Kahit bata yan, dapat di silang matuto. Bata pa lang. Ano po? Yan. Hindi lang, meron pa silang juice na iniinom. Ayan, oh. Ayan, juice po yan, oh. Ito, juice. O, tingnan natin, oh. Oh. Di ba? Kompleto. O, tinapay at juice. Ayan, no? Dalaw, tinapay, juice. Ano bang diyan chairman nyo? Tatay Hugos, walang... Ano itong garden dito? Muna kayo mag-aanak. Ang kailan nyo na lang. Ewan ko. Salamat po, Panginoon Diyos, sa binigay mong merienda sa amin sa oras pong ito. I-bless po po lahat ito para sa aming kalakasan physically. Salamat po sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ito, merienda time. Likod ng bituan! Meron pa siya dyan? Ne? Walang ka? Walang ka? Natanong kita kanina eh. Oo. Yan, wala kayo. Ano ba kayo? Ano na kayo pag-abang? Okay.